Hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Mayad-ayad nga adlaw sa inyo tanan mga igmangkod kay Kristo. Na makarong adlaw ay magatala kayo man kita kaaton nga ko naugali ang ginahimo adlaw-adlaw. Ang magbasa at unawain ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagmula sa Mateo chapter 19 verse 26. Ang sabi, sa tao ito'y impossible baga. Ngunit sa Diyos ang lahat ay ng bagay ay possible. Ayan. Ang pamagat natin ngayon ay impossible sa tao o possible sa Diyos. Ayan. Mga igmanghod, ang buhay ay may mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa. Problema sa pamilya, pinansyal, na nahirap o ang mga personal na laban na tila hindi natin kayang lampasan. Minsan nasasabi natin, hindi ko na kaya. Ngunit ang talatang ito sa Mateo chapter 19 verse 26 ay nagpapaalala sa atin na ang limitasyon ng tao ay hindi limitasyon ng Diyos, kung saan tayo ay humihinto, doon nagsisimula ang kapangyarihan ng Diyos. Mga igmanghod, may 3 punto kitang pag-aistoryahan. Unang punto, ang limitasyon, ang kakayahan ng tao. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat. May mga bagay na lampas sa ating lakas at kaalaman at kakayanan. Ang sabi dito sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Mga kapatid, kailangan nating tanggapin na hindi tayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ayan. Pangalawang punto, walang impossible sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang impossible sa atin ay kanyang kaya niyang. Ano ang sabi dito sa Jeremiah chapter 32 verse 17? At ang Panginoong Diyos walang bagay na napakahirap para sa iyo. Mga kapatid, ang Diyos ay kayang gumawa ng milagro, magbukas ng daan at magbago sa sitwasyon. Ayan. Pangatlong punto, ang pananampalataya ay susi sa pagkilos ng Diyos. Kahit imposible ang sitwasyon, kapag may pananampalataya tayo, kikilos ang Diyos. Ano ang sabi niya dito sa Hebreo chapter 11 verse 6? Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang sinuman kung wala siyang pananampalataya. Ayan. Ang tiwala natin ay sa Diyos ang nagbubukas ng pintuan para sa kanyang kapangyarihan. Ayan. Aplikasyon. Una, huwag kang sumuko kahit mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pangalawa, ipanalangin mo ang mga bagay na akala mo impossible. At ang pangatlo, magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Ayan. Challenge, ano ang impossible sa buhay mo ngayon? Ibigay mo ito sa Diyos, simulan mong ipagkatiwala sa Kanya araw-araw at maniwala ka na Siya ang kikilos. Sa aton pagtapos, tayo yung mga muyo. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa palaalam na walang impossible sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naghihina at nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan. Turuan mo kaming hindi
umasa sa sarili naming kakayahan, kundi sa iyo lamang. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming makita ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyong panonood. Ingat lagi mga kapatid. God bless everyone.